Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel, mga nag-aantay po ng panibago nating series ngayong umaga. So ako, very excited po ako kasi meron na tayong panibagong series, no? Natapos natin kamakailan yung Kristyanong Wais, Making Wise Decisions Daily, puro Proverbs, very practical po yon. So, naisip ko po yung season natin ngayon, itong series na to, very theological naman. And, as you may notice, no, yung mga devotions natin, mix ng minsan naghi-historical tayo, minsan very theological, minsan very practical. So, ngayon po ay malalimang pag-aaral ng salita ng Diyos. So, samahan niyo po ako. Aralin po natin yung Biblia. So, bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin yung mga followers ni Jesus Christ sa Japan, no? Yung Japan majority mga atheist. Yung iba ay I think Shintoism. Yung mga followers ni Jesus diyan, konti pa lang, pero we know for sure na dadami at dadami ang mga followers ni Jesus Christ sa Japan until majority of Japanese mga followers ni Jesus. Malalaman natin yan sa series natin na to ngayong umaga. So, yung talata po natin ay matatagpuan po sa Isaiah 54 verse 7 and 8. Dito po matutunghayan natin na yung Diyos natin, siya pala ay Redeemer, manunubos. So, sa ilang sandali ay kinalimutan kita. Ito po ang sabi ng Diyos sa kanyang bayan, no? Sa ilang sandali ay kinalimutan kita, ngunit titipunin kita sa pamamagitan ng malaking pagkahabag. Sa nag-uumapaw na puot ng sandali ay kinubli ko ang aking mukha sa iyo. Ngunit kinaawaan kita sa pamamagitan ng walang hanggang kagandahang loob. Sabi ng Panginoon na iyong manunubos. Says the Lord, your Redeemer. So ang focus po natin, basically itong devotion na to, introduction to sa series natin. Ang focus natin ngayong umaga yung salitang Redeemer. Ito yung pagpapakilala ng Diyos sa kanyang bayan ng paulit-ulit. Ito lagi niyang sinasabi. Kasi sa konteksto nitong Isaiah 54, sa buong Isaiah, nagrebelde yung bayan niya, sumamba sa Diyos-Diyosan, ipinailalim ng Diyos yung kanyang bayan sa Babylonia, and then later on, tutubusin niya yung sarili niyang bayan. Yun po yung concept ng redemption. Tutubusin ng Diyos yung kanyang bayan. So, yung Diyos po natin, Redeemer. Kaya yung series po natin ngayon ay Redeemer God. No? Redeemer God. Yung Diyos natin, manunubos. Higit pa sa, minsan kasi may concept tayo na yung Diyos natin, God of Destruction, parang si Shiva. Pupunta rito para magwasak, no? Makita niya yung mga kasamaan ng tao, wawasakin niya. Makita niya yung kasalanan ng tao, wawasakin niya, pupuksain niya. Hindi po yung ganun yung Diyos natin. Nung nakita ng Diyos na tayo'y makasalanan, tinignan niya tayo ng may pag-ibig sa kanyang mga mata. At sinabi niya sa kanyang sarili, tutubusin ko ang mga taong ito. Kabilang po tayo doon. Imbes na punishment, kaparusahan at pagpuksa at pagwasak, yung Diyos natin nagpakita ng pag-ibig sa atin at pinatunayan niya sa atin na yung Diyos natin, He is our Redeemer, ang ating manunubos. Kaya po yung series po natin ngayon, Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Unawain po natin mula sa buong Biblia, ano ba yung pag-asa natin, mga Kristiyano, base sa katangian ng Diyos bilang manunubos. So, yung unang teaching po natin, God is a Redeemer God. Yung Diyos po natin, manunubos. Pangalawa po, the whole Bible is a story of redemption. Yung buong Biblia po, ito po ay istorya ng pagtutubos ng Diyos sa sangkatauhan. Napakaganda ng Bible. Sarap magbasa po talaga ng Bible, no? Dati kasi akala ko yung Bible hiwa-hiwalay . Iba yung mga awit sa Proverbs, iba yung storya nila Joshua, Moses, iba yung storya nila Apostol Pablo, yung Acts, iba yung Revelation. Parang watak-watak sa isip ko. Ang daming division.
until nung later on sa pag-aaral ko, no, naunawa ko yung Bible pala isang buong storya. No? It is a story of redemption. Istorya ng pagtutubos ng Diyos. So the whole Bible is a story of redemption. Kaya para mas mapadali po sa ating lahat, no, gumawa ako ng diagram kanina. Ito po yung buong Biblia, istorya ng buong Biblia. Now, marami kayong makikitang diagram. Marami ako nakitang mga diagram na later on, naisip ko kung ano-ano lang pala yun na hindi biblical, no? Yung istorya pala ng Bible, very simple lang. Simpleng-simple lang na kahit ang bata mauunawaan. Hindi yung complicated na maraming mga division, maraming watak-watak na kung ano mga nangyayari. So the whole Bible is a story of our Redeemer God, God of redemption. Kung isa-summarize mo yung Biblia sa 4 na salita, ito lang po yun. Creation, lumikha ang Diyos. Fall, nahulog ang tao sa kasalanan. Redemption, pagtutubos. Perfection, ibig sabihin naganap na yung pagtutubos ng Diyos perfectly. So yun lang po ang istorya ng Bible. 4 na salita lang Creation, fall, redemption, perfection. Now, yung pagtutubos po, may 4 na phases yan. Merong 4 na kumbaga stages. Yung una po niyan, yung promise of redemption. Yung pangako ng pagtutubos. Kasi po yung Diyos lumikha ng napakagandang mundo, perfect. Si Adam and Eve walang kasalanan. Pero nahulog sila sa pagkakasala. Sa Genesis chapter 3, tinukso sila ni Satanas. In that same chapter, nagkaroon ng pangako ang Diyos, pangakong pagtutubos. Darating ang Mesaya at pag dumating ang Mesaya, yuyurakan ng ulo ni Satanas. Same chapter kung kailan nahulog ang tao sa kasalanan. Kaya mula rito sa Genesis chapter 3 hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, yan ay istorya ng pagtutubos. So yung unang phase po niyan ay pangakong pagtutubos. Yun po yung buong Old Testament. Kaya yung buong Old Testament, pag tinignan nyo, puro pangako yan. Puro future na iniisip ng mga propeta na pag dumating yung Messiah, magkakaroon ng kapayapaan sa mundo. Magsisimula yung pagtutubos. Magsisimula yung paghahari ng Messiah. So, promise of redemption po yan, yung Old Testament. Now, nung pinanganak ang Panginoon Jesucristo, yung first coming, yan po yung simula ng pagtutubos. Beginning of redemption. Yung phase 3 po niyan, ito na yung growth of redemption. Ito pong present time, ito yung nakalipas natin, present, ito yung future natin. Sa present time, yan po yung nagaganap, growth of redemption. Ibig sabihin, yung simula ng pagtutubos ng mga bansa na nahulog sa kasalanan nagmula kay Adan at Eva, sinimulang tubusin po sila. Kabilang tayo ng mga Pilipino, no? Kaya maraming mga Pilipino nagiging follower ni Jesus at dadami pa yan, pati sa Japan, no? Dadami yan. Yung beginning of redemption, ito po yung unang pagdating ng Panginoong Jesucristo nang namatay siya doon sa krus. Patuloy pong lalago yan sa kasalukuyan at in the future. At yan po ay makokompleto sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos nun, magkakaroon na ng perfect world. So, yan po ang storya ng buong Bible. I just summarized it. No? Sinamarize ko sa inyo in few minutes. Now, i-absorb po nating mabuti yan kasi ganyan lang po kasimple ang Biblia. Hindi po yan napaka-complicated na napakahirap intindihin. It's just a story of creation, fall, redemption, and perfection. Bakit ganito yung istorya ng Bible? Yan po kasi yung character ng Diyos. Our God is a Redeemer God. He is not the God of destruction. He is the God of redemption. Pagtutubos. Kaya, ang tema natin ngayon ay understanding biblical hope. Pag pinag-aralan po natin yung hope o yung pag-asa ng Kristiyano, nandiyan po sa istorya ng buong Biblia. Ang Biblia po, very positive, optimistic sa ginawa ng sinimulang gawin ng Panginoon Jesucristo, sa ginagawa niya ngayon at patuloy niyang gagawin in the future.
at yung paglaganap ng kanyang kaharian, pagtutubos, paglaganap ng ebanghelyo, paglaganap ng Great Commission, tuloy-tuloy po yan hanggang masakop ang buong mundo. Napakaganda ng Biblia. So number 3 po, biblical hope is based on God's redemptive work. Yan po ay redemptive work. Ibig sabihin, pagtutubos, gawaing pagtutubos ng Diyos. Diyan po natin binabase ang ating pag-asa. Yun yung biblical hope. So ito po ay introduction lang, no? Kaya po, asahan nyo na lalalim at lalalim tayo sa pagkaunawa ng buong Biblia sa mga susunod na mga araw. Now, bilang application lang po, no? Number 1, let's study God's redemptive work revealed in the Bible. Unawain natin yung gawain ng Diyos na pagtutubos sa buong nilikha, sa mga tao. Sa pag tinubos ka kasi ng Panginoon, hindi lang yung kaluluwa mo, hindi lang yung espiritu mo, kundi lahat ng ginagawa mo eh. All of life is affected by God's redemptive work. Kaya napakahalaga na pag-aralan natin yan eh. I-master natin. Yun pala yung point number 2 natin, no? Let's master the truth so you can discern falsehood. Kasi maraming mga diagram ka makikita na mali-mali. Ito yung tama, ito yung positive, ito yung biblical, ito yung nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, no? Yung pagsakop ng kaharian ng Diyos sa mga kaharian ng lupa. At pagtatagumpay ng ebanghelyo, pagtatagumpay ng church, pagtatagumpay ng Great Commission. So you have to master this truth so you can discern falsehood. Pangatlo po, understand biblical hope based on the story of the whole Bible. Pag inisip mo yung pag-asa natin mga Kristiyano, yung hope natin, yung redemptive work ng Diyos, pag inisip mong mabuti yan, dapat nasa konteksto ng buong Biblia. When we think of hope, when we think of the future, laging nasa konteksto ng kabuuan ng Biblia. Kasi ang Biblia ang katotohanan ng Diyos. So understand biblical hope based on the story of the whole Bible. So, ito pong diagram na ito, babalikan po natin yan sa mga susunod na mga araw. I-master po natin itong story. 5 years or 6 years ako sa seminary, hindi ko naunawaan na ganito lang pala kasimple yung Bible. Kasi yung mata ko laging nakatitig doon sa napakadaming drawing na hindi ko nababanggitin kung sino yung drawing na, no? Kasi devotional tong approach ko dito. Pero sa Kwent Theology, panoorin nyo. Yun, derechuhan yun. Ang dami kong mga charts na tinitingnan na napakagulo. Actually, inaral ko talaga yung mga yon until nung nag-aral ako sa ibang eskwelahan, nakita ko na ganito lang pala kasimple yung Bible. It's a story of redemption na napakaganda na dapat nating unawain, dapat nating i-master. Kasi yung buhay po natin mashi-shape ng ganitong theology, ng ganitong katuruan ng Biblia. Kung makita mo na ang Diyos pala ay busy ngayon na tinutubos yung mundo, makikita mo yung parte mo sa ginagawa ng Diyos sa mundo. Meron ka palang role. So, nandyan po yan. No? Lumalim po tayo dito sa mga susunod na mga sa mga susunod na mga araw. Unamahin po nating mabuti ito. Exciting po itong series na ito. Kaya po, subaybayan po ninyo. No? So, let's study God's redemptive work revealed in the Bible. Let's master the truth, and let's understand biblical hope based on the story of the whole Bible. So, kung meron po kayo natutunan, dito lang po, no, sa maikli nating talakayan, yun po yung i-discuss natin, no, sa ating mga discussion group. What have you learned from this devotion? Anong naunawaan mo dito? At ipanalangin natin. Sabihin natin, Father, I believe that you are my Redeemer. Hindi pala kayo God of destruction. Kayo yung manunubos. You are the Redeemer of the whole of creation. I praise you because you are slow to anger and abounding in love. Your compassion is greater than your wrath.
Your kindness is greater than your anger. Thank you because the world is full of hope because you are the God of redemption. Pag-asa pala, punong-puno pala ng pag-asa yung mundo dahil sa ginagawa ng Diyos na pagtutubos. I glorify you, Father, in Jesus' name. Amen. Sama po natin ito sa ating mga panalangin mamaya, no? Pag-pray nyo rin yung mga talakay natin sa mga susunod na mga araw. So, kung meron po kayong natutunan dito po sa pagsasummarize natin ng buong Bible in just few minutes, paalam nyo po sa comment section right below this video. At wag po natin kalimutang ibahagi itong devotion na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.